Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang maingay at pinaka-chismoso sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence, magbigay tayo ng mga reaction, opinion hinggil itong pinasabog ni Justice Ramon Paul L. Hernando. Kasi oral arguments ngayon sa mga unprogrammed fans. Nako, may parinig si Supreme Court Justice Ramon Paul L. Hernando. Itong parinig niya ba ay sisimulan na ba nila ang pag-imbestiga sa maleta deliveries? Iba yung parinig ni Justice Ramon Paul Hernando eh. Sabi niya we don't need unprogrammed appropriations, Madam Solgen, because they are too risky for me. They are so risky and heavy na hindi na sila magkakasya sa isang maleta. They need to be encased in several maletas. Hala ka? Naku po, parang hindi na natutulog ang Korte Suprema. Parang nakita na ng Korte Suprema sobra ng pagnanakaw sa gobyernong ito. Harap-harapan ng ginagago ang sambayan ng Pilipino. So kung hindi mag-iingay ang Kongreso, ano ba at sino ba ang last resort ng mga tao ng taong bayan? Sino ba ang huling kakampi ng taong bayan kundi ang Korte Suprema? And with this statement mga kabibig, iba't ibang argumento, iba't ibang opinion, kasi nagamit ang word na maleta eh. So it means hindi bulag ang mga court justices. Alam nila itong istorya sa maleta. 'Di ba? So, ang tanong ng karamihan, ipapaimbestigahan ba ng Korte Suprema itong maleta delivery? Naku. Ito kabibig ha, pakinggan natin kung paano ba dineliver, paano ba sinabi ni Supreme Court Justice Hernando itong tungkol sa maleta. Parang nagpalakpakan ang taong bayan, parang nakakita sila ng kakampi sa paghanap ng totoong katarungan, totoong justice para sa di umano'y 18 ex-Marines pasabog sa mga maletas. Pakinggan natin. The Constitution also provides for Article 6, Section 25, Paragraph 4, referring to the Special Appropriations Bill. Next slide, please. The constitutional mechanisms for budgetary responsiveness in such cases are the following, and you can see that in this slide. So kung kulang po ang pondo based dun sa GAA, ang aking pananaw at pananaw ng marami ay yan ay matutugunan ng supplemental budget na kaya naman palang ipasa in less than 2 months. So that's section 25(2) of Article 6 or 7 in the form of a special appropriations bill. And it would have to be coupled with funds actually available as certified by the National Treasurer or funds to be raised by a corresponding revenue proposal. Ang Constitution po natin hindi nagtatapos sa supplemental budget para matugunan ang mga ibang pangangailangan ng gobyerno sa kinabukasan. Ano po yung pangalawa? Meron yung Article 6, Section 25(5). Yan po yung power of the President, the Speaker, the Chief Justice, etc. to realign funds within their respective departments. Hindi po ba? Yes, Your In Honor. fact, that provision was the subject of the Araulio ruling. Hindi rin nagtatapos sa Article 6, Section 25, Paragraph 5. In the GAA itself, you have provisions for contingency funds. Hindi po ba? Yes, Your Honor. So, klarong-klaro po sa atin na ang constitutional mechanisms for budgetary responsiveness are there. We don't need UAs, Madam Solgen.
Hala, sorry. because they are too risky for me. It, They are so risky and heavy na hindi sila makakasya sa isang maleta. Hala. They need to be encased in several maletas. Hala. Nako, yan na. Nagparinig na ang mga Supreme Court Justice. Talagang lalaban na sila para sa sambayan ng Pilipino. Ayaw nilang hayaan nga gaguhin at yurak-yurakan ang pera ng taong bayan. Ganun dapat, no? Ipaglaban. Hindi katulad sa Kongreso, mga pinili lang or kung ang Kongreso ay majority maka-BBM, so kakalimutan na lang kung ano ang mga nadiskubre ng sambayan ng Pilipino tungkol sa korupsyon. May mga 18 ex-Marines. Ang dami, 18 yan. Tapos parang walang pakialam ang Kongreso kasi may mga ilang kongresista na nadawit sa isyu ng maleta. Sana itong sinabi ni Supreme Court Justice Hernando, parang a wake-up call to everyone na hindi pala tulog ang Korte Suprema. Nag-oobserba, nangangalap ng mga ebidensya na baka sa bandang huli, ito pang Supreme Court Justices pa ang magpapakulong sa di umano'y mga gahaman, kurakot na mga politiko. On the other hand, mga kabibig, panoorin din natin grabe din itong pagpaparinig. Ito parinigan na talaga ang sabi ni Supreme Court Justice Lionel. Kinitay kabibig ha. And therefore, it is our role not to accommodate with political power, Correct. but to accommodate with provisions in the Constitution as seen by social justice, correct? yes, Your Honor. From the lens of social justice, correct? Yes, Your Honor. And the narrative that we should bring is not the narrative of how government can work easier, but a narrative from the point of view of our people, correct? Yes, Your Honor. To protect the interest, Your Honor. Like all political leaders, they should also have that narrative. So our narrative is that of the motorcycle rider who died while waiting for his few thousand pesos for ayuda in Quezon City a few days ago. Not the narrative of those waiting for their cut in the allocation of a government budget amounting to millions, correct? Yes, Your Honor. Our narrative should be of the family who lost their homes in a fire in Mia Road, in Quezon City, who now desperately seek shelter, not those who have mansions and farm-to-market roads that lead to their mansions or subdivisions they now own, correct? Yes, Your Honor. Correct. Yes. Our narrative should be that of a grade 5 student who cannot read or write, as per report of EDCOM 2, and the limited hope of her family, not those who are able to send people to Princeton, Oxford, or wherever they could squander the opportunity, yet still become a political leader because they belong to a family dynasty, correct? Yes, Your Honor. Yes, and our narrative should be that of a fisherfolk family who now experience hunger because they cannot put diesel in their boat, not those who produce very complicated budget concepts in order to purchase helicopters and private jets. Correct. Yes, Your Honor. So what I am Yeah. saying is, you will agree with me that our role is to try to step back and to see it from a different perspective, regardless of whether or not we will rankle those that are in power, because that is our duty as a court, correct? Yes, Your Honor. And therefore, it is our duty not to be comfortable, correct? Yes, Your Honor. Yes. Thank you. Thank you, Attorney Kari. Thank you, Thank you, Chief. Your Honor. I now yield the floor. Yan. Sampal talaga. Grabe. Pinamumukha ni naku po. Grabe ni Senior Associate Justice Marvic MV Lionel kung ano ang responsibilidad nating mga nasa gobyerno, mga kabibig. Naku po, parang si Berberabi, parang naku po.
So walang silbi ang presidente pala, sabi ni CG. Ba't mo in-upload? Magagalit na naman ang mga troll army ng bangag. Nakakaawa actually ang Solgen. Halos hindi na nagme-make sense ang reasoning niya. Ang hirap ipagtanggol ang kabalastugan ng amo. Kumbaga, ang hirap pabanguhin ang malansang isda. Hard to cover up and hide the truth. Tanggal tong Solgen na to. Hirap sa pagtatanggol. Puro yes, your honor, you're correct. Yan na, mas lalong lumabas yung mga masamang amoy at kung sino talaga ang may pakana dyan, DBMs o sa usaping ito, mas intindihan namin yung pagsanib puwersa ninyo at administrasyon na ito. Naku po, yari ang DBM. Bakit hindi pinatawag yan si Pangandaman na noon pa yan sinabi ni Zaldico? Parang nabuhayan tayo ng dugo, meron pang Korte Suprema na totoong may malasakit sa mamayang Pilipino. Sakit sa ulo niya ni BBM. Nako. Ano na, paldo-paldo na yung mga kaaway, pero heto ang Korte Suprema lumalaban. Kawawa naman si former Secretary ng DBM Pangandaman, siya pa ang madidiin. Sana magsalita na si Pangandaman tungkol dito kung hindi siya naglabas ng utak ng korupsyon. Naku po. Yan nakabibig ha. Mas powerful pala ang DBM Secretary. I remember siya din mismo ang nag-asa Congress to change some part of the NEP or NEP na pinasa ni BBM. Tigas ng mukha. Naku po, yan nakabibig. Parang nagmukhang kasalanan na ng DBM Secretary Pangandaman. Yun kabibig ha. Narinig nyo ang sinabi ni Chief Justice si Senior Associate Justice Marvic M.V. Leonin, kung pinamumukha niya sa lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno na itong trabaho natin. Hindi yung mangungurako tayo, hindi yung kukupitan natin ang pera ng taong bayan para sa ating pansariling interes. Kabibig ha. Ang sakit-sakit, no? Ang sakit-sakit pakinggan ang pag-insulto, ang pagsupalpal ni Associate Chief Senior Associate Justice Marvic Lunin sa mga politiko na tila yata nakalimutan kung bakit sila hinalal ng taong bayan. Na tila yata mas inuna pa nila ang maging sakim, ang maging alipin ng pera, at nakalimutan yung mga pangako ng sambayanang Pilipino. Sa statement ni M.V. Leonin, doon natin nakikita na patas ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema ay pwedeng dulugan, pwedeng puntahan, pwedeng takbuhan ng maraming Pilipino kasi patas ang kailang pagtingin at ang kailang pagtingin ay ang kabutihan ng sambayanang Pilipino, ang fair justice for everyone. So yun lang kabibig ang ating lislibak-libak for today. Grabe no, sana ang mga Chief Justices ay imbestigahan din nila ang mga mali-malatang delivery. Meron naman dyan ng mga pictures, videos na nilantad ng 18 ex-Marines, na Attorney Malingon. Sana kabibig no? Sana bigyan ng panahon at bigyan ng tamang oras para pag-usapan ito. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.